Hi! Kamusta? Welcome sa Movie Tinagalog Recap. Mabilis lang to. Kaya, relax ka lang at enjoy. May naganap na execution ng pagbitay ng pirata sa Logtown, 12 taon na ang nakalipas. Ito ay walang iba kundi ang pinakakilabot na hari ng mga pirata, si Gold Roger. Sa gitna ng libo-libong mga saksi, at sa harapan ng mga pirata, pinagmalaki ni Marine Vice Admiral Garth ang pagkakahuli dito. Biglang, may mga tanong ang umalingaw-ngaw sa kaganapan. Nasaan ang iyong mga kayamanan? Saan mo ito itinago? Pahalakhak itong sinagot ni Gold Roger. Sa karagatan, sa malawak na karagatan, nakatago ang kayamanan. Hanapin ninyo. Yan ang pinakahuling habilan na binitawan niya, bago pa man siya tuluyang hitayin. At simula din ng mga sandaling iyon, nagkagulo at nagsimula naghanapin ng mga pirata, ang natatagong kayamanan ni Gold Roger. Panahon ng Pirate Era, ang paghahanap sa One Piece. Samantala, sa Windmill Village, makalipas ang 10 taon, ang batang si Monkey D. Luffy, ay may ambisyong maging pinakamagaling na pirata. Lagi niyang inaabangan ang kanyang iniidolong si Captain Shanks sa paglaot, at para mapabilang sa grupo nito. Pero, makailang beses lang din siyang tinanggihan nito, dahil napakabata pa niya at hindi pa siya handa. Sa talagang kagustuhan ni Luffy, sinaksak niya ang kanyang sariling mukha, para lamang mapatunayan kila Kapitan, ang kanyang katapangan at pagiging handa. Pero, hindi pa din niya nakumbinsi si Kapitan at tinahi lamang ang sugat nito. Sa pagkadismaya ni Luffy, nakita niya ang kakaibang treasure box ni Kapitan. Nang kanyang buksan, isang kakaibang violet na prutas ang nandoon, at mukhang masarap. Sinimulan niyang kagatin ito, at sa kanyang katakawan, naubos niya ang kakaibang prutas. Samantala, sa minibar ng kanyang ina, habang nagre-relax ang grupo ni Kapitan Shanks, ay may dumating na mga mayayabang na pirata. Naghanap sila ng maiinom, kaso, halos naubos na ito ng grupo. Kinofere na lamang siya ni Kapitan ng bawas na inuming bote ng alak. Kaso, inusulto lamang siya nito at umalis. Nagkatawanan ang lahat, nakita ni Luffy ang pangyayari, at siya ay nagalit. Sa pagkakapigil ni Kapitan sa kanyang mga kamay, ay bigla itong naging elastic. Ang nilantakan pala niyang kakaibang prutas, ay isang uri ng devil fruit, ang gum-gum fruit. Prutas na nagdulot sa kanyang katawan na maging rubber. Sa pamamaalam nila Captain Shanks, para sa muling paglalakbay, at ipagpatuloy ang paghahanap sa One Piece, ay labis na kinalungkot ni Luffy. Tanging si Makino, ang kanyang ina, ang muli na lamang niyang makakasama. Muling nagbalik ang mga mayayabang na pirata. Kung tapang itong hinarap ng batang Luffy. Walang iya talaga itong mayabang na pirata, pati ba naman sa bata ay pumapatol. Hanggang, muling nagpakita si Kapitan Shanks para ipagtanggol ang batang kaibigan. Nagsimula ang bakbakan. Napatumba nila ang mga tauhan nito, habang tumuslit naman ang mayabang na leader bitbit ang batang Luffy. Sa gitna ng karagatan, pinaikutan ng tila dambuhalang halimaw, ang kanilang bangka. Bigla itong pinatao, at tumalsik sa dagat ang dalawa. Palibas ay hindi marunong si Luffy lumangoy, nagtampisaw ito sa dagat. Habang nilapan naman ng halimaw ang mayabang na pirata. Sa paghihikahos ni Luffy sa paglangoy, ay bigla naman siyang inabot at hinila pataas ng sumaklolong si Kapitan Shanks. Sa tagpong iyon, malapitang nakaharap nila ang dambuhalang eel monster fish. Pinangsangga ni Kapitan ang kanyang kaliwang braso sa pag-atake ng halimaw. At sa kanyang nanlilisik na mata, pinaalis niya ang pangit na halimaw. Nailigtas niya ang batang kaibigan, kahit na ang naging kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang kaliwang braso. Sa huling pamamaalam ng grupo ni Kapitan Shanks, nagpasalamat sila sa mabuting pagtanggap sa kanila ng mga mamamayan ng Windmill Village. Sa huling pag-uusap nila ni Luffy, nanindigan pa din ang batang kaibigan na maging pinakamahusay na pirata, balang araw. Naramdaman ni Kapitan ang ambisyon ng kaibigan. Inihabili niya pansamantala ang kanyang straw hat at isinuot kay Luffy. Ibalik na lamang niya ito sa kanilang muling pagkikita, kapag siya ay ganap ng isang pirata. Naluhan na lamang ang batang Luffy. Ngayon, ang bata noon, ay ganap ng isang binata. Si Monkey D. Luffy, ay handa na sa adventure sa paghahanap ng One Piece.
At para maging King of the Pirates! sa pagsisimula ng kanyang adventure sa may East Blue Sea. Sa kabila ng unti-unting paglubog ng bangkang kanyang sinasakyan, ay patuloy pa din ang paglutang ng kanyang pangarap. Ang kailangan niya lamang ay makabuo ng sariling grupo na makakasama niya sa paghahanap ng One Piece. Pero sino? Kahit na nga ibon ay umayaw makasama siya, maging ang kanyang bangka, ay bibitaw na din. Kaya, dali-dali niyang itinapon ang isda sa bariles, at sumuong siya doon para makaligtas. Nagpalutang-lutang ang tulog na Luffy sa loob ng bariles. Bahala na kung saan man siya dalhin ng karagatan. Napagitnaan siya ng dalawang nagsasalpukang barko. Sinalakay ng dambuhalang Miss Love Dock ship ni Kapitan Alvida, ang maliit na barko ng mga manlalayag. Tinulbos lamang ito ng malalakas na kanyon at agresibong pag-atake ng grupo. Hinanap sa kanila ni Kapitan ang pirate hunter na si Roronoa Zoro, sa paniwala na nasa number 1 spot ang kanyang pangalan. Pero wala. Sa pagkapahiya, tinuluyan niya ang kawawang matanda. Pinalinas niya kay Kobe, ang sunod-sunurang niyang utusan, ang bakas ng dugo ng matanda. Kinuha din nila ang lahat ng pwedeng mapakinabangan. Nadampot din dito ang palutang-lutang lamang na bariles, sakay si Luffy. Kinagabihan, habang nililinis ni Kobe ang bastong bibi ni Kapitan, bigla siyang nakarinig ng ingay. Paglapit niya, ay bigla siyang binulaga ni Luffy mula sa bariles. Halos mamatay-matay sa takot si Boy Labo. As usual, unang hinanap ni Luffy ay pagkain, sobrang gutom na kasi ito sa matagal na pagkakalaot. Sinabi niya, maging sila ay hindi pa kumakain, hanggat hindi pa busog si Kapitan Alvida. Pinagmalaki din ni Luffy, na siya ay pirata din. Hindi naniwala si Kobe, dahil wala naman sa kanyang itsura. Sapagkat, ang mga pirata ay mga madudumis, mga magnanakaw, at mga mamamatay tao. Yan ang hinagpis ng batang api. Pinagkwentuhan din nila ang paghahanap sa One Piece. Inabisuhan din niya si Luffy na tumakas na, bago pa man magising si Kapitan. Pero kabaliktaran ang nangyari, nagising sila Kapitan sa ingay ng posting bakal, nang pasadya itong hampasin ni Luffy. Nagkaharap sila Luffy at Kapitan Alvida. Pinagkamalan pa niya itong si Roronoa Zoro, na kinasabwat ni Kobe. Nagpakilala siyang si Monkey D. Luffy, na hindi pamilyar kay Kapitan. Pinagtawanan pa nila ito, nang ipaglagdakan niya na siya ang magiging King of the Pirates. Inunsalto naman niya si Kapitan, na siyang ikinapikon nito. Gamit ang kanyang mabigat, at spike na iron mace, inundayan niya ng palo si Luffy at Kobe. Dahil nga rubber ang katawan ni Luffy, parang laro lamang niyang inilagan, ang mga pag-atake ni Kapitan. Nagaapoy na sa sobrang galit si Miss Piggy, kaya kay Kobe na lamang niya ibinuntan ang kanyang galit. Pinapensahan naman ni Luffy ang bagong kaibigan. At sa kanyang pinalipad niya sa ere ang mayabang na Kapitan. Isinama ni Luffy si Kobe sa kanyang paglalayag, papunta sa Grand Line, para mahanap ang One Piece. Ang problema, wala naman silang navigation map. Sa kanilang pag-uusap, napagkwentuhan nila ang kanilang ambisyon. Kung si Luffy ay may ambisyong maging pinakamagaling na pirata, iba naman ang gusto ni Kobe. Ang ambisyon niya ay maging isang marine. Kaya, inabisuhan niya ito na tuparin ang pangarap. At para mangyari yun, pupuntahan nila ang marine base, kung saan nandoon ang mapa. Kukunin ni Luffy ang mapa. At, tutuparin naman ni Kobe ang pangarap maging marine. Napadpad sila sa Shelltown 153rd Marine Branch, kung saan nakabandera ang malaking poster ni Captain Morgan, ang officer ng Marines, maging ang mga pagmumukha ng mga wanted na pirata. Hinanap ni Luffy ang kanyang mukha. Wala. Siyempre, sikmura muna bago ang plano. Kaya, kumain sila sa isang resto bar. Maya-maya, pumasok ang poging mistysong green-haired, na machong swordsman. Ang famous na si Roronoa Zoro, ang pirate bounty hunter.
Nandoon siya para maningil sa kabayaran sa pira-pirasong katawan ng piratang si Mr. Seven. Ang former frontier agent ng Baroque Works, na nagtangkang i-recruit si Zoro na sumali sa kanilang grupo. Nang hindi magkasundo, nauwi sa kanilang espadahan at nagtapos tuloy sa kanyang pagkaka-chop-chop. Nandoon din ang medium-sized orange-haired cute girl, na si Nami, ang dalubhasang magnanakaw. Siya rin ay may pambihirang kasanayan sa cartographical, meteorological, at navigational map reading. At mukhang may binabalak. May nakatunghay na batang babae kay Zoro. Nagwapuhan siguro, kaya dinalahan niya ito ng homemade niyang chocolate rice ball. Kaso, natapon ito, nang mabangga siya ng napakayabang na long hair, na si Helm Apple. Ang napakapormang anak ni Captain Morgan, ang Marine Officer ng 153rd Marine Branch. Pinatulan niya pa ang bata. Sabay tapak sa isang choco rice ball. Nagpakita naman ng malasakit at appreciation si Zoro sa harap ng bata, tinikman niya ang kapirasong tinapakan na choco rice ball. Pinagsorry din niya si Helm Apple, pero ayaw niya, bagkus nagmayabang pa ito at naghamon ng espada. Pinaunlakan naman siya ni Poby at Pinulbos. Sugod din naman agad ang ibang pangmarino. Maging sila din ay nakaranas ng hagupit na martial arts ng pirate hunter. Sa kalagitnaan ng gulo, sinamantala ito ni Nami, at pinatulog ang nipot na marine. Dahan-dahan niya itong hinubaran sa may bandang sulok. Bakit kaya? Nakita ni Luffy ang lahat ng pangyayari sa resto bar. Siya ay namangha sa galing ni Zoro sa pakikipagsalpukan. Pinalikan ni Zoro si Helm Apple, at sa ninig ni Boy Forma, nag-volunteer na lamang itong direktang samahan si Zoro sa ama, para kunin ang kabayaran sa piratang pinatay nito. Sa paghaharap nila ni Captain Morgan, o kilala din sa tawag na Axe Hand. Bago niya makuha ang kabayaran, ay pinapili muna siya ng bagong career. Either, ang sumali sa pagiging Marine, dahil sa husay niya sa pakikipaglaban, o ang bunuin ang penalty ng nakagapos ng walang pagkain at tubig, ng 7 araw, dahil naman sa pag-atake niya sa mga Marines sa resto bar. Pinili ni Zoro ang penalty. Para sa kanya, ang 7 araw na pagkagapos, ay pabor, sa 7 araw ng kanyang pagpapahinga. Sa kalagitnaan ng init ng araw, nilapitan ng mapormang long hair ang nakagapos na pirate hunter. Pitbit ang espadang puti, tiniko niya si Zoro at dinali. Ano nga ba ang kwento ng puting espada ni Zoro? Bakit napaka-sentimental sa kanya nito? Sa Shimotsuki Village, 7 taon na ang nakalipas, kung saan nagsasanay ang mga kabataan sa pakikidigma, gamit ang samurai sword. May 2 kabataan na madalas paglabanin sa friendly match, dahil sa kapwa nitong husay sa samurai. Sa bawat match-up na ito, madalas matalo ang dihamak na mas matangkad na bata, laban sa may konting kaliitan lamang. At ito ay walang iba kundi ang batang si Roronoa Zoro. Ang kanyang katunggali, ang batang babaeng si Shimotsuki Kuina, na madalas din siyang bigyan ng advice. Laging ikinapipiko ni Zoro ang pagkatalo. Matindi din kasi ang kanyang sariling ambisyon, na maging pinakamagaling na swordman sa buong mundo. Walang challenge sa kanya ang paggamit ng bamboo stick sword. Kaya, kinamon niya si Kuina, sa duwelong katanas, ang literal na katawagan sa Little Black Sword. Isang uri ng espada na may mahaba, matalim, at matalas ang gilid. Maihahalin tulad ito sa samurai sword, na may 26 inches na haba. Pinaunlakan naman ito ng batang babae. Sa kanilang pagtatapat sa napagkasunduan lugar at duwelo, inabutan niyang nagwa-warm up si Kuina, gamit ang personal niyang white katana sword. Nilabas naman ni Zoro, ang 2 nagtataliman niyang black katana swords. Sinimulan niya ang mabilis na pag-atake. Mabilis din naman itong dinepensahan ng babaeng katunggali. Sa isang katana, laban sa 2, pabaliktad na inatake ni Kuina ang desperadong batang Zoro. Inunsulta pa niya ito, na sana, nagdala pa siya ng mas maraming katana. Napikon muli si Zoro, at muling umatake. Muli naman siyang pinatumba ni Kuina. Muli siyang umatake, but this time, may kasama ng 100% na lakas at gigil. Pero, patuloy pa din na nang ibabaw ang strategiya ng kalmadong si Kuina. At sa paglipad ng 2 katana ni Zoro, kasabay din niya itong bumagsak sa lupa. Sa pag-atake naman ni Kuina, na-realize ni Zoro na hindi niya ito kayang talunin.
Mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan. Pero not this time. Maaring natalo siya ni Quina, pero darating ang panahon na magwawagi din siya. May kasabihan nga, na ang batang babae ay kayang talunin ang batang lalaki pero hindi sa kanilang pagtanda. Kasabihan na hindi sinang-ayunan ni Zoro. Kaya, sa sinumpaang pangako ng dalawa, na kanilang pagbubutihan at ipagpapatuloy ang kanilang tunggalian. Hanggang isa sa kanila ang tanghaling World Greatest Swordman o Swordswoman. Ngunit, isang umaga, hindi sumipo si Quina sa lugar ng kanilang ensayo. Malungkot na ibinalita sa kanya ng kanyang master Kushiro, na ama din ni Quina, ang biglaang pagkamatay nito dahil sa aksidente. At sa pagbibigay-pugay sa funeral ng kanyang kaibigan at katunggali. Hiningi niya ang pangangalaga sa white katanas nito, ang Wodo Ichimonji, ang ikatlong sandata ni Roronoa Zoro. Ang sandata ng magiging World Greatest Swordsman. Samantala, nakalusot naman si Nami nang malaya siyang makapasok sa Marine Base, suot ang uniforme ng midget na Marine na inupakan niya sa resto bar. Kaya pala niya hinubaran ito sa gitna ng kaguluhan. Pasimple siyang sumabay sa marching formation ng mga ito, at dahan-dahang sumalisi papasok naman sa isang silid. Kagaya ni Luffy, interesado din siya na makuha ang mapapapuntang Grand Line. Pero, napansin siya ng babaeng Marine na nagmamasid. Nalaman din niya na ang mapapatungkol sa Grand Line ay nakatago sa safety vault sa loob mismo ng opisina ni Captain Morgan. Ang siste, nandoon din pala ang midget na Marine na hinubaran niya at nakilala siya. Kaya, gamit ang kanyang clean attack weapon attack, pinatulog na si Ate Guard at Midget Marine. Sa kabilang banda naman, sa paghahanap ni Luffy ng lagusan papasok sa Marine Base, ay nagkataon na napadpad siya sa pinagkakagapusan ni Zoro. Sa kanilang sandaling pag-uusap, bahagya silang nagkakilala, at kung ano ang kanilang dream sa buhay. Si Luffy, para maging King of the Pirates. Si Roronoa Zoro naman, ay para maging World Greatest Swordman. Fit na fit para sa kanyang itinatayong pirate crew, kaya niyaya niya ito. May pagkasuplado at nagpa-heartiget pa ang poging kilabot na pirate hunter. Tinalagan siya ni Luffy sa pagkakagapos. Muli namang nagbalik si Luffy sa paghahanap ng lagusan papasok sa Marine Base. At habang feel ni Boy Porma ang pagiging swordman, bigla siyang pinasok ni Zoro para bawiin ang kanyang mga katana, at para na din sa supresa, na magtatapya sa mahabang bahagi ng yabang sa kanyang katawan. Sa kabisihan ni Nami sa paghahanap ng Grand Line Map, bigla na lamang lumagapak si Luffy mula sa kisapa, nagkaambahan pa ang dalawang may iisang pakay. Pero, kalaunan naman ay naging magkasabwat sa paghahanap ng mapa. Sa kanilang paglalakad, bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan si Captain Morgan. At para makalusot, nag-acting na lang sila bilang Marine at prisoner. Nag-click naman ang parutsada nila sa Axe-Hand Marine Officer. At eto pa, sa bilis ng kamay ni Nami, ay nagawa niyang nakawin ang office keys ni Kapitan. Sisiw na sisiw lamang kasi sa kanya ang pangnanakaw, kahit maging noong kabataan niya. Kaya nga, madalas din siyang kagalitan ng kanyang nanay-nanayang si Belmere, ang former Marine na nag-ampon sa kanilang dalawa ni Nojiko. Katangian na swak na mapabilang sa pirate crew ni Luffy. Ang kaso, may malalim na galit ang dalaga, sa mga pirata na kinasusuklaman niya ng husto. Sa pagpasok nila sa malawak na opisina ni Kapitan, bumungad ang naglalakihang portrait paintings ng Axe-Hand Officer. Sa kanilang paghahanap, nabuking nila ang secret vault na pinagtataguan ng Grand Line Map. Nadatnan naman ni Kapitan ang nabugbog niyang Marine, maging ang pagkawalan ng kanyang susi. At habang kasalukuyang binabasag ni Nami ang code ng vault, ay biglang tumunog ang alarm ng military base. Indikasyon na pinasok sila ng mga kalabang pirata. Puwersahan din namang nagpupumilit ang naggagalaiping Kapitan, na makapasok sa loob, para mahuli sila. Wala nang oras para sa pag-break ng code kaya, naisip na lang ni Luffy na hatakin ang vault pataas. Nakita ni Nami ang rubber skill ni Luffy. At sa kanilang combined force, nagawa nilang tanggalin ang vault sa pagkakasko nito.
Yun nga lang, sa sobrang elasticity ni Luffy, kasabay nila itong pinilapon palabas ng Marine Tower, at lumagapak sa prisoner field. Agad silang sinugod ng mga responding mga Marines. Kaya, no choice ang dalawa kundi lumaban. Pinasiklaban ni Nami ng kanyang flame attack weapon attack ang mga Marines, habang pinakitaan naman sila ni Luffy, ng kanyang mga kakatuwang acrobatic stunts, punch, at kicks. Patuloy pa din ang pagdating ng mga Marines, hanggang sila ay ma-corner. At ang sana ay papatakas na poging pirate hunter, ay nakita ang pagkadahado ng dalawa sa laban. Kaya, Nami joined in na lamang siya sa rambulan, gamit naman ang kanyang galing sa katana swords. At sa pangfinale, nakaharap ng impostora, ng rookie pirata, at ng malupit na pirate hunter, ang matalam na axe hand ni Captain Morgan. Malakas si Kapitan, bukod sa suot na purong bakal na armor nito, versus sa tatlo. Maging ang mga pag-atake ni Zoro ay nagagawa niyang saluhin at itagan. Kamuntikan pa nga itong mapugutan ng ulo. Maging ang gum-gum pistol punch ni Luffy, ay kaya niya ding sangkain. Habang sinabi naman ang nakatoka sa mga alipors nitong Marine. Kailangan nila makaisip ng matinding diskarte, para matalo si Kapitan. Sineryoso na ni Zoro ang laban. Itinali na niya ang kanyang itim na bandana sa ulo. Ipinuwesto ang dalawang black katana swords, at kinagat ang Wado Uchimonji sword, ang siyang pinakapwesto ng ikatlong espada. At sa pagsugod ni Kapitan, buong kwesta siyang pinalipad ng magkasabay na hagupit ng tatlong katanas. Sunod din namang umatake si Luffy paitaas. Sa kombinasyon ng tatlong espada ni Zoro, nagiging mas malakas ito. At sa ang finishing kick ni Luffy, ay natalo nila ang malakas at armadong Kapitan. Dali-daling binuhat ni Zoro ang mabigat na vault, at isinakay sa nag-aabang na bangka, na kinulikbat ni Nami. Kailangan nilang makatakas, bago pa man sila maabutan ng mga Marines. Kaso, nawawala si Kobe. Nasaan kaya si Boy Labo na friend ni Luffy? Maya-maya ay dumating ang bagong tabas na si Helm Epo, at tinutok ang mga baril para hulihin ang tatlong kawatan. Pinagtawanan lamang siya ni Luffy, dahil sa pangit niyang gupit na kagagawan ni Zoro. Biglang, may malakas na suntok ang dumugupit sa pagmumukha ng maangas na anak ni Kapitan. Suntok mula sa manipis na kamao ni Kobe. Sa pag-aakalang sasama ang kaibigan sa kanyang adventure, para hanapin ang One Piece, ay nagkamali siya. Mas pinili ni Kobe ang manatili sa pangpang, para tuparin ang kanyang ambisyong maging Marine. Hinayaan naman siya ni Luffy, ang ambisyong maaring maging hadlang sa kanilang mag-best friend. Samantala, nakarating na din kay Vice Admiral Gar, ang balita sa pagkakanakaw ng Grand Line Map. Kaya, inutusan niya si Bogart, ang kanyang right-hand man officer, na tugisin ng piratang may suot na straw hat. Pinagpatuloy naman ni Luffy ang paglalakbay bitbit ang Grand Line Map, at kasama din ang dalawang bagong kaibigan. Ang Pirate Hunter, at ang Magnanakaw. Kumalat na din ang balita sa pagkakanakaw ng Grand Line Map, at ang lahat ng mga iba pang mga pirata ay nagka-interest sa pag-agaw nito. Nangunguna na nga dyan, si Boggy, the Red-Nosed Clown. Nagsimula ang first day training ni Kobe bilang new recruit Marine. Kasama din niya sa shortlisted, ang short-haired na ngayong si Helm Epo. Disappointed na dumating si Vice Admiral Garp at Bogart sa kampo, para sa welcoming ng mga newly cadet. Habang nakagapos naman sa Prisoner's Cross ang pobreng midget Marine, buong pagmamalaki na binagligtad ni Captain Morgan ang kwento, sa kanilang pagkatalo sa grupo ni Luffy. At nagyabang panghahantingin nila ang mga pumuslit na pirata. Hindi naman na-impressed si Admiral sa kanya. At sa sobrang buwisit, siya tuloy ang pinalit at dinapos sa Prisoner's Cross. Simula din noon, si Vice Admiral na ang nag-takeover sa paghunting sa mga pirata. Naintriga siya sa kwento ni Captain Morgan patungkol sa pinakitang katapangan ni Kobe sa paghabol sa mga pirata.
Kaya, inimbitahan niya ito sa kanyang opisina. May suspetsa si Admiral na kasabwat si Boy Labo sa mga pirata na tumangay ng mapa. Sa malalim na interogasyon, nakwento tuloy ni Kobe ang kanyang masaklap na karanasan sa mga pirata ni Captain Alvina at ang pagkakaligtas sa kanya. Mas lalo tuloy na intriga ang Admiral nang banggitin niya ang pangalang Luffy, ang Straw Hat Pirate. Gayunpaman, nang ibabaw pa din ang ambisyon ni Kobe na maging marine para hulihin ang mga pirata, kahit na iniligtas siya ng kaibigang kauri nito. Napabilib niya si Admiral, at dahil doon, makakasama na si Kobe sa mga hahunting sa grupo nila Luffy. Samantala, sa patuloy na paglalakbay nila Luffy, na-break na din ni Nami sa wakas ang Vault's Combination Code. At nandoon nga ang Grand Line Map. Dahil may alam sa navigation reading, pinaliwanag ni Nami ang direksyon sa mapa. Ang karagatan ay nahahati sa 4 na direksyon. Ang East Blue Ocean, North Blue Ocean, West Blue Ocean, at South Blue Ocean. Ang red line ay ang pumapagitna dito, at ang nasa gitna nito na may mas malaking isla, mas malaking lungsod, at mas maraming pirata, ay ang tinatawag na Grand Line. Ang kinatatigwan ng One Piece, at kinaroroonan din ng mga kilabot na pirata. Natuntun sila ng Big Top Ship, ang pirate ship nila Buggy the Clown. Nagpakawala sila ng red sleeping powder bomb sa ere, na kinatulog agad nila Nami at Zoro. At si Luffy, bago pa man makatulog, ay agad na isinubo at niluno ng Grand Line Map. Nagising silang nasa loob ng isang wooden cage. Wala din ang kanilang mga sandata at kagamitan. Pagbukas ng kahon, sinalubong sila ng mga trapeze performers, juggler, acrobats, dancers, flamethrower, at sari-saring mga circus performers. At syempre, ang mga manunood na nag-iiyakan o nagtatawanan. Pero, disappointed ang naging grand entrance ni Buggy, ang kanilang clown pirate leader. Hate na hate niya na naririnig ang salitang nose, kasi nga, dahil sa kanyang natural na big red nose. Matagal na siyang interesado sa Grand Line Map. Naunahan lang siya nila Luffy. Kailangan nilang ibigay ang mapa, kung hindi, ipapatodas sila sa kanyang mga freight pirate cruise at ipapalapa sa Negrong Carnival. Pero, may mas magandang offer si Nami sa kanya. Imbes na ang mapa, bakit hindi na lang siya magdagdag ng freight pirate crew sa grupo nila? Agad niyang hinagis ang straw hat ni Luffy paitaas, sabay takbo palabas. Agad naman itong kinuha ni Luffy sa ere. Nakita ni Buggy ang rubber freak skill ni Luffy. Sa paglabas ni Nami sa Big Top, nagulat siya sa kalunos-lunos na sinapit ng buong bayan sa mga freak circus pirate crew. Nahuli din siya at binalik sa loob. Ang mga manunood pala ay mga kaawa-awang residente ng winasak na bayan. Puwersado at sa pilitin silang isingali bilang audience ng circus freak show ng Red Nose Pirate. Ikinulong nila si Nami sa malaking bird cage. Si Zoro naman ay ginapos sa spinning wheel. Habang si Luffy naman, ay pinagpiestahang pinaghahatak ang mga kamay at mga paa, para paaminin sa kinatatigwan ng Grand Line Map. Tinuwanan lamang sila ni Luffy. Wala kasing epekto ang stretching torture sa kanyang very elastic na katawan. Pero, nang kinuha ni Buggy ang kanyang straw hat, medyo pumigla si Luffy. Familiar sa kanya ang tunay na nagmamay-ari ng straw hat, si red-haired Shanks, na minsan na din niyang nakasama sa paglalayag. Pero, nang malagay sa peligro ang batang lalaki para ipalit sa stretching torture, ay kinagalit ito ni Luffy, hanggang siya ay nakawala. At sa kanyang gum-gum pistol punch, sinupak niya ang ulo ni Buggy, at kumalas sa katawan. Yun nga lang, biglang nagsalita ang pugot na ulo ng payaso at bumalik din naman agad sa sariling katawan. Kagaya ni Luffy, si Buggy ay mayroon ding pambihirang kakayanan. Mula nang kainin niya ang chop-chop fruit na isa ring klase ng devil fruit. Nagagawa na ni Buggy na paghati-hatiin ang kanyang sariling katawan. Nagawa din niyang muling patulugin si Luffy. Nang si Luffy ay magising, ay nasa loob na siya ng water glass tank, the Tank of Doom. Pilit siyang pinapaamin ni Buggy kung nasaan ang mapa. Kasabay din ang offer niya na mapabilang siya sa kanyang mga freak pirate crews. Sa kabilang banda, pilit na pinubuksan ni Nami ang kandado ng birdcage para makatakas. Nang biglang, dumating si Kabaji, ang acrobatic swordman ni Buggy. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong mapagigantihan ang kanyang piratang kapatid,
na pinatay ni Zoro sa engkwentro sa Goa Kingdom. Sinumulan niyang paikutin ang spinning wheel at isa-isang inihagis ang mga kutsilyo, target ang nakagapos na pirate hunter. Hindi man lang tinamaan si Zoro kahit nakatiting na takot. Sa huling hagis na kabadji ng kutsilyo, tumusok ito sa pagitan ng tali sa kamay ni Zoro. Hindi niya din napansin na nakatakas na pala si Nami at nasa kanyang likuran. Pinagtulungan nilang tigasan ng acrobatic chief of staff ng Red-Nosed Clown. Sa kanilang paglabas, agad na ibinato ni Nami ang kanyang flame attack weapon, papunta sa glass ng water tank cage. Nagsimula itong magka-crack hanggang tuluyan ng mabasag. Nakalabas din sa wakas ang naghihikahos sa paglingang si Luffy. At sa kanyang pagguguho, unti-unti din niyang nailuwa ang Grand Line Map. Pero, mas agad niyang binigyan ng concern ang kanyang straw hat kaysa sa mapa. Laking tuwa naman ni Buggy sa pagkakakuha sa mapa. Pagkatapos, sina Zoro naman at Nami ang kanyang tatapusin. Nagulat si Zoro sa Chop Chop ability skill ni Buggy. Paano nga ba niya hihiwain ang nagkahiwa-hiwa ng katawan ng payaso? Sa pagkakawatak-watak ng katawan ng Red-Nosed Clown, hindi nila malaman ang uunahin. Pinaglaruan lamang sila nito, hinilo, ginunti, at pinatumba. Sinubukan naman muli ni Luffy ang kanyang pistol punch, pero wala din naman itong naging danyos. Pinawian naman siya ng pag-atake ni Buggy, gamit ang mga kutsilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, at ang kanyang nailagan naman ito ni Luffy, pero hindi ang mga watak-watak na parte ng katawan ito. Kamuntikan na din siyang mapuruhan sa ulo ng kutsilyo, na tumama sa kanyang straw hat. Sinakal din siya ng literal na single hand ni Buggy. Hanggang, makita ni Luffy ang mga bakanting kahon. Nagets naman agad ni Nami ang binabalak niya. At agad nilang pinagtulungan na isa-isahing isilid sa kahon, ang mga parte-parteng katawan ni Buggy, nang hindi na muli pa itong makapag-formation. At ang dating hindi katuwa-tuwang Red-Nosed Clown, ay mas katawa-tawan na dahil sa kapiraso, at bansat na natitira na lamang na bahagi ng kanyang katawan. At sa kanyang tuluyan ng tinapos ni Luffy, ang freak show na palabas ng Red-Nosed Circus Clown. Pinagkatiwala naman niya muli ang Grand Line Map kay Nami. Tinalaya na din nila ang mga residents audience sa kanilang pagkakakadena. At bilang pasasalamat ng mga residente, inabutan nila ng konting makakain ang kanilang mga bayaning pirata bago umalis. Pinagpatuloy muli nila Luffy ang kanilang paglalakbay. Tinahili ni Nami ang nabutas na straw hat ni Luffy, at mas naintindihan ang sentimental value nito sa ruking pirata. Pagkatapos, ay pasimple siyang may tinawagan. It's me. Sa kalagitnaan ng kanilang paglaot, nagkaroon ng tagas ang kanilang bangka at unti-unti itong napupuno ng tubig. Kailangan nilang makahanap ng bagong bangkang ipapalit dito. Ang Gecko Island, ang pinakamalapit na pwede nilang pagdaungan. At doon nga sila pansamantalang napadpad. Sa Syrup Village, kilala sa paggawa ng mga dekalidad na mga bangka at barko, nagsimula silang maghanap. Ang kaso, ang plano ni Nami ay magnakaw na lamang gaya ng mga pirata. Hindi sang-ayon si Luffy. Para sa kanya, ang barkong kailangan nila ay hindi lang basta-basta kundi perpekto, at magiging kabahagi ng kanilang grupo. Sa kanilang paghahanap, natuon ang atensyon ni Luffy sa magarang barkong may tila kambing na ulo sa unahan. Napakaganda, at para bang may nag-uugnay sa kanilang dalawa. Maya-maya, biglang lumitaw si Usopp, ang katiwala ng barko. Pinagmalaki niya ang perpekto na pagkakagawa nito. Sakto din naman ang pagdating ni Nami at Zoro. Interesado silang bilhin ang barko, yun nga lang, hindi naman ito binibenta at hindi din si Usopp ang may-ari nito, kundi ang kanyang espesyal na kaibigang si Kale. Ang mayamang unikaihang tagapagmana ng buong shipyard sa Syrup Village. Kaya, sinamahan niya sina Luffy para makipagnegosasyon sa pagbili. Napakaganda at napakalawak ng mansyon ni Kale. Ganun pa man, sa bandang likuran sila dumaan.
VIP entrance daw sa mga kagaya nila Yusuf. Galit na sinalubong naman sila nila Bucci at Sham, ang mga katiwala sa mansion. Right timing din namang dumating si Kea, kasama si Clohador, ang kanyang naging katiwala at tagapangalaga sa loob ng 3 taon, buhat ng maulila sa mga magulang. Birthday pala ni Kea, kaya, winelcome niyang pinatuloy at inimbitahan ang grupo ni Yusuf. Medyo, pamilyar kay Zoro ang mukha ni Clohador. Naaaliw si Kea sa mga mapaglikhang adventure stories ni Yusuf. Sa kabila ng kanyang sakit at nanghihinang katawan, nagagawa siya nitong patawanin. Magaling naman talaga gumawa ng kwento ang kaibigan. Kahit pa manong kabataan nito, 7 taon na ang nakalipas. Marami na siyang gawa-gawang kwento, lalo na patungkol sa pagdating ng mga pirata. Palibas ay gawa-gawa nga lang, marami na din ang hindi naniniwala sa kanya. Sa gabi ng selebrasyon, posturang sinalubong ng lahat ang paanyaya ni Kea sa kanyang kaarawan. Nandoon din si Mary, ang kanyang trusted family lawyer friend, na siyang tagapangalaga ng mga naiwang ari-arian at negosyo ng kanyang mga magulang. Sa eksaktong minuto matapos ang kanyang kaarawan, nakatakda ang opisyal na paglipat ng mga ito sa kanyang pangalan. Sa kalagitnaan ng hapunan, kahit na birthday niya, limitado lang ang kanyang pwedeng kainin dahil sa kanyang karamdaman. Sinamantala din naman ni Luffy, na simulan ang negosasyon sa pagbili sa napakagandang barko ng birthday celebrant. Pinagmalaki din niya na sila ay mga pirata na patungo sa Grand Line, para sa paghahanap ng One Piece. Pinagulat ito nila Yusuf at Kea. Nilibat ng 3 ang mansion ng dalaga. Si Nami ay naghanap ng makukulikbat, si Zoro naman ay naghanap ng maiinom, habang si Luffy naman, ano pa nga ba, syempre ng makakain. Naabutan naman nila si Yusuf sa kusina, na sharpshooter din pala kagaya ng kanyang amang si Usopp, na kabilang sa mga malulupit na pirate crew si Shanks. Sinamahan niya si Zoro sa basement para makakuha ng maiinom, habang si Luffy naman ay nilantakan ng nakitang bagong lutong blue soup sa kusina. Sa basement, natagpuan nila Yusuf at Zoro ang patay na katawan ni Mary. Hinudas na pala siya ni Clohador, gamit ang kanyang cat's paw-shaped steel claws. Sa paghaharap nila ni Zoro, hindi na siya nagkamali sa pamilyar na itsura nito. Siya nga ay si Kuro, ang Kuro of the 100 Clans. Kapitan ng Dizen Black Ship, at leader ng mga Black Cat Pirates. Maabilidad, madiskarte, at may kakaibang bilis sa pag-atake na hindi kayang mahuli ni Zoro. Pinalo siya ni Sham ng bote sa ulo na kinatulog nito, habang si Yusuf naman ay mabilis na nakatakas. Tinatapon siya ni Clohador sa labas ng mansion, at inihulog sa balong malalim. Nagtatakbo si Yusuf sa Syrup Village para warningan ang lahat sa makatutuhanang pagbalik ng mga pirata na kanya mismong nakita. Pero, walang naniwala sa kanya sa pag-aakala na ito ay gawa-gawa niya lamang. Nag-flashback tuloy sa kanya ang tunay na dahilan, kung bakit siya atat na atat sa pagbabalik ng mga pirata. Ito ay sa pag-asang makita ang ama, bago pa man mamatay ang ina, na hindi nangyari. Natagpuan naman siya ng grupo nila Kobe at ng mga Marines, na sakto din namang nagro-ronda sa village. Samantala, natagpuan ni Nami si Luffy na nakahilata at walang malay sa ibabaw ng mesa. Sa pagkarinig niya ng papalapit na mga yabag, dagli niyang sinubukan itong itayo, pero mabigat. Nagtago na lamang siya sa loob ng cabinet. Nagulat siya nang makita at marinig ang pag-uusap ng grupo ng Black Cat's Pirate, at ang poison blue soup na nilantakan ni Luffy. Maya-maya ay dumating sina Yusuf at mga Marines sa mansion. Hinarap naman sila ng mahinahon ng Black Cat leader. Nagawa niyang pagtakpan ng mga isinumbong ni Yusuf at bagkus, sinurrender pa ang wanted na Monkey D. Luffy sa kanila. Mahinahon din naman niyang tinaboy ang mga Marines, habang si Yusuf naman ay nagpatuloy sa pagtakbo at pagsisigaw. Gagliyang siyang dumiretso kay Kea, ngunit, kahit na anong paliwanag niya sa kanyang natuklasan tungkol sa tunay na pagkatao ni Kuro, alias Clohador, ay hindi siya pinaniwalaan ng kaibigan. Puti na lang ay pumasok din si Nami, matapos niyang hampasin ng kawali si Sham, at makapuslit. Ibinulgar din niya, na noon pa man ay dahan-dahan na siyang nilalaso ng pinagkakatiwalaan niyang si Clohador. Dumating na ang itinakdang oras, ang pagsalin ng mana at ang kamatayan ni Kea. Pinihit ni Bucci ang mansion security lock, para makondado ang lahat ng pwedeng paglusutan ng dalaga. Tama na ang kanilang pagbabalat kayo.
Lumantad na ang mga mapanglinlang na Black Cat Pirates. Pinuntahan ni Kuro ang kwarto ni Kea pero wala siya doon. Dahan-dahan na pala silang tumatakas padaan sa lihim na lagusan sa pagitan ng mga dingding ng mansion. Pero, sa kanyang pag-ubo, nabisto sila ni Kuro, at sila ay pinagsasaksak, ngunit di napuruhan. Napadpad sila sa isang silid na kinaroroonan din ng isang pang-controller ng security lock. Para mabuksan ang mga kinandadong labasan, pinagtulungan nila itong ihitin. Samantala, nagising na din si Zoro mula sa pagkakapalo, at nakapanhik na din sa wakas palabas ng balong malalim. Ganun din naman si Luffy ng mahimasmasan, at may suka ang nilantakan na poisonous blue soup sa uniform ni Helmeppo. Nagkita muli sila ni Zoro, at kahit na may direct order pa si Kobe na hulihin si Luffy, wala din siyang nagawa kundi hayaan ang kaibigang pirata na iligtas ang mga mas nasa panganib pang mga kaibigan, sa loob ng mansion. Natunto ni Kuro ang kinaroroonan nila Kea, wala silang laban sa bilis at sa Catspaw-shaped steel claws ng mautak na pirata. Nakapasok naman din agad sila Luffy at Zoro sa loob ng mansion, at naghiwalay para hanapin at iligtas ang mga kaibigan. Sa may mansion's den, nakaharap ni Zoro sina Butchie at Shang. Sa great tandem ng dalawang pussycat pirates, mas nagiging mabilis ang kanilang pag-atake laban sa pirate hunter. Dalawa laban sa isa, pinagtulungan nilang tagayin at taadtarin ang katawan ng matsyong pirata. Pero, hindi din naman sila umubra sa husay at bilis ng pag-atake ni Zoro, gamit ang kanyang mga katana swords. Sakto din naman ang pagkakaligtas ni Luffy, sa papatusok na sanang steel claws ni Kuro kay Kea. Nabuwizard si Kuro at hinarap ang istorbong Straw Hat Pirate, at sila ay nagtuos. Sa sobrang bilis ni Kuro, hindi siya magawang matamaan ng mga suntok ni Luffy. Nahagip pa nga siya ng matatalim na steel claws ng kalaban sa dibdib. Mabilis ang mga galawan ni Kuro, hindi siya kayang mahuli ng mga mata ni Luffy. Kailangan ni Luffy ng matinding konsentrasyon, at talas ng pakiramdam. At sa mahinang paggalaw ni Kuro, natsempuhan din siya sa wakas ng solidong suntok, mula sa elastic na kamao ng Rubber Boy. Gagapak sa sahigang mabilis na pirata. Di niya matanggap na nadali siya ng looking pirata. Naggagalaiti siya sa galit at sunod-sunod na inatake ang depensa ni Luffy. Kaliwa at kanan niyang hinabol ng mga kalmot at mga saksak ang mas agresibong galaw ng batang pirata. Pero, wala ni sama nito ang tumama, hanggang mahawakan at tuluyang mapigilan ni Luffy ang dalawang kamay nito, at sa kanya. Oh my God! Pinatalsik niya papalabas ng mansion ng mapanglinlang na leader ng Black Cat's Pirate. Tuwang-tuwa naman ang tatlong kaibigan sa kanilang pagkakaligtas. At bilang pasasalamat ni Kea, iniregalo niya ang barko na ilang taon ding pinangalagaan ng kanilang lumaong trusted lawyer friend, na si Mary. Na siya ding inihawit sa kambing na ulo na simbolo nito. Tuwang-tuwa si Luffy, at matagumpay niyang nakuha ang hinahangad na barko. Tinawag niya itong, The Going Mary, bilang alaala na din sa yumaong lawyer. Niyaya din niya si Usopp na sumama sa kanyang grupo. Nagpaalam naman ang loyal na sharpshooter sa kanyang lihim na sinisintang matalik na kaibigan, at sumama sa real adventure ng grupo nila Luffy sa paglalayag, at sa paghahanap ng One Piece. Relax na naglayag ang apat na magkakaibigan. Hanggang, pasabugan sila ng tanan ng mga nakabuntot at naghahabol na mga Marines. Grandpa? Grandpa? Hindi pinantanan ng mga Marines ang paghahabol at pag-atake kila Luffy. Hindi din naman nagpatinag ang apo ng kapitan, at nagawa pang ibalik ang ibinatong cannonball sa navy ship nila. Nagkubli ang mga bagitong pirata sa makapal na fog, at naglaho. Wala silang maaninag dahil sa makapal na fog. Hindi din gumana ang tracing device ni Nami. Pero, hindi ang matalas na pang-amoy ni Luffy pagdating sa pagkain. Kaya, nagsilbing navigator ang ilong ni Luffy. At sa gitna ng malawak na karagatan ng East Blue Sea, natagpuan nila ang engrande at world-class na floating art restaurant, ang Borati.
daungan ng mga sosyal, ordinaryong manlalayag, at maging ng mga pirata. Pag-aari ito ng overall head chef na si Zeph, at kilala din sa tawag na Red Leg. Yun nga lang, fully booked na, at sa next 3 weeks pa ang next reservation. Buti na lang, nakuha sa lagay ang Shokoy na receptionist. Katuwang ni Chef Zeph sa pangangalaga ng floating resto, si Sanji. Mahusay at masarap din siyang magluto, kagaya ng kanyang mentor chef. Bukod pa doon, kilala din siya sa bansag na Black Leg, dahil sa husay nito sa pakikipaglaban gamit lamang ang mga paa, o ang Black Leg style. Combination attack ng pinagsama-samang Brasilia Capoeira, French Sauveté, at Korean Taekwondo. Siya ang pansamantalang inassign na waiter noong gabing iyon kila Luffy, sa utos na din ng head chef. In-order nilang lahat ang pinakamasasarap na pagkain at inumin. Yun nga lang, wala silang pangbayad. Kaya, diretso si Luffy sa kusina para maghugas ng sanda makmak na hugasin. Inabot na ng gabi, hindi pa din matapos-tapos ang mga hugasin ni Luffy. Naabutan niya doon si Sanji, at sila ay nagkakwentuhan. Pangarap ni Sanji na mahanap ang All Blue Sea, karagatan kung saan naroon ang mga pambihirang laman dagat na magagamit niya, para maging pinakamagaling na chef sa buong mundo. Ang karagatang nag-uugnay sa East Blue, West Blue, North Blue, at South Blue Sea. Ang pangarap na nag-ugnay sa kanila ni Chef Zeph, may 9 na taon na ang nakalipas, sa may East Blue Sea. Sa kalagitnaan ng madilim at malakas na bagyo, sinalakay nila Zeph, na noon ay kapitan pa ng mga Hawks Pirates, ang passenger ship orbit ng trainee pa lang noon sa pagluluto, ang batang Sanji. Nilamon ng malakas na alon ang kanilang barko at sinimot ang mga sakay nito. Silang dalawa lamang ang tanging nakaligtas at na-stranded sa matarik na batuhan. 2 sako lang din ang kanilang nasagip. Pinigay ni Zeph ang maliit na sako sa batang Sanji, na naglalaman ng mga pagkain at delata. Samantalang sa kanya naman ang mas malaki. Naghiwalay sila sa magkabilang dulo, para maghintay ng rescue. Inabutan na sila ng mga gabi, mga araw, at mga buwan, pero wala pa ding barko ang nakakita at dumating para i-rescue sila. Unti-unti na ding nauubos ang pagkain na kanilang pinaghatian. Hanggang sa tuluyan ng maubos ang pagkain ng batang Sanji. Nang hihina na siya sa init, pagod, at gutom. Naisip niyang balikan ang matandang kapitan, para kunin ang mas malaking parte nito ng pagkain. Laking gulat niya, nang hindi man lang nagalaw ang sakong parte ng kapitan. Nang kanya itong buksan, laman lamang nito ay mga brass, ginto, at alahas. Nang kanyang hanapin, nakita niya ang putol na binti ng kapitan. Kinain pala niya ito para makasurvive, at ang kabuuan ng pagkain, ay binigay niya sa batang Sanji. Sa kadahilanang, pareho silang may ambisyong makita at marating ang All Blue, na maaring nasa destinasyon din ng Grand Line. Pangarap na pwedeng matupad ng batang Sanji, kapalit man ng kanyang buhay. Katangian na tumatak kay Sanji para maging mabuti at matulungin na tao. Kalidad na bagay na maging miyembro sa pirate cruise ni Luffy sa paghahanap ng One Piece. Samantala, habang nag-enjoy naman sa labas ang mga kagrupo ni Luffy, nilapitan sila ni Draco Lenny Hawk, ang The Hawkeyes. Isa ring siyang kilabot na pirata at ang may hawak ng titulong World's Strongest Swordsman gamit ang kanyang Koki to Yori sword. Ang isa sa mga 12 Supreme Graded Swords. Dati siyang Marine Hunter at ngayon ay lihim ng kaalyado ni Vice Admiral Garp sa pagtugis sa mga pirata, at paghunting kay Monkey D. Luffy. Nakilala siya ni Zoro na matagal na siyang hinahanap, para makuha ang titulo ng pagiging World Greatest Swordman. Kaya, hinamon niya ito sa isang duelo. Imbis na matuon ang atensyon ni Mihawk sa paghahanap kay Luffy, mas pinaunlakan niya ang hamon ng ambisyosong pirate hunter. Kahit na anong pigil ni Nami kay Zoro, nakalimutan na ang kanyang ambisyon, naghanda pa din ito sa kanilang duelo. Maging si Luffy, ay wala ding nagawa kundi suportahan na lang ang kaibigan sa kanyang minimiting pangarap, at pangako. Kinaumagahan, nagkaharap na si Mihawk at sina Zoro. Isa lamang napakaliit na necklace knife ang inihanda ni Hawkeye, laban sa matatalas na katana swords ng pirate hunter. Ganun pa man, wala pa din itong panama sa matulis na kutsilyo ng title holder. Simplihan lamang siyang pinatalsik at pinatumba nito. Walang ka-effort na iniwasan niya ang mga atake ni Zoro.
Sa kanyang husay at galing, hindi man lamang siyang magawang dapisan ng mga sandatang katanas. Labis na ang frustrations ni Zoro. At sa kanyang muling pag-atake, tinusok lamang siya ng matalas at maliit na kutsilyo ni Mihawk. At para hindi naman siya masyadong mapahiya, inilabas ni Mihawk ang kanyang Yoro Sword, laban sa mga dalawang Black Katanas at Wado Ichimonji Swords ni Zoro. At sa final round ng kanilang duelo, binuhos na ni Zoro ang kanyang galing at abilidad sa mga Katana Swords. Pero sa huli, ay pinutol lamang ito ng matalim na Kokuto Yoro Sword ni Mihawk, maliban sa Wado Ichimonji. Nabigong kunin ni Zoro ang titulo kay Mihawk. Kaya, pinaubayan niya kay Mihawk ang katapusan ng kanyang buhay. Iniwan ni Mihawk ang ambisyosong Zoro, na may malaking hiwa at duguan. Pero, mas higit na naramdaman ni Zoro ang sobrang sakit ng kanyang kabiguan. Matapos noon, siya ay nawalan na ng malay. Tinala nila si Zoro sa kanilang buwing Merry Ship. At taglian din naman bumalik si Luffy sa Bar T para makahanap ng doktor. Pero, walang available na doktor doon. Kaya, sina Chef Zeph at Sanji na lamang ang tumulong sa kanila. Gamit ang mga kitchen knives, yellowtail stingfish, at kaalaman ni Chef Zeph sa paggagamot, napatigil nila ang pagdurugo ng hiwa ni Zoro. Ang kailangan niya ay magpahinga at magkaroon ng makakasamang magbabalik ng kanyang alaala at kalakasan. Samantala, binisita ni Kurubi si Buggy para sa imbitasyon ni Arlong, ang malupit na shark fishman at kapitan ng mga fishman pirates. Hinahanap niya din ang mapa ng Grand Line. At magagamit niya si Buggy sa paghahanap noon. Kaya, bumisita sila sa Bar T para hanapin sina Luffy. Humarap sa kanila si Chef Zeph. Kailangan lumantad si Luffy, kung hindi, gagawin niyang pulutan ang mga tao doon. Nagpakita din naman sina Luffy. Nagtaka siya kung paano nalaman ni Arlong kung nasaan sila. Inilabas ni Chuo ang pugot na ulo ni Buggy. Mayroon palang nakakubling kanang tenga nito sa straw hat ni Luffy. At narinig niya ang lahat ng nangyayari at maging ang kinaroroonan nila. Ayaw ni Luffy ibigay ang mapa sa Fisherman Captain, kaya sila ay nagtuos. Unang binanata ni Kurubi si Chef Zeph na kinagalit naman ni Sanji. Nagsalpukan ang malansang isda versus Cook Blackleg Fighter. Kinaharap naman ni Luffy si Arlong pero ito ay may kalakasan. Hindi siya nasasaktan sa mga pistol punch ng batang pirata. Pinagpatuloy nila ang laban sa labas ng Bar T. Higit na mas malakas talaga ang Shark Pirate at Madaya, laban sa katawan ng Rubber Boy. Sa aktong lalapain na siya ni Arlong, biglang nagpakita si Nami, bit-bit ang mapa. Matagal na pala siyang kaalyado at miyembro ng Arlong Pirates. At traidor na miyembro ng pirate crew ni Luffy. At ngayon na nasa kanila na ang mapa, wala nang dahilan pa para tapusin ni Arlong ang buhay ng Devil Fruit Eater. Inihulog na lamang niya ito sa dagat at malayang umalis. Agad naman siyang sinagip ni Sanji. Napuno ng kalungkutan ang kakulitan ni Luffy. Hindi niya akalain na magtatraidor sa kanya si Nami. Ngayon, nawalan na siya ng kaibigan, ng mapa, at ang kanyang swordman ay nakahimlay pa din. Kailangan niya si Zoro, lalo na sa mga pagkakataong iyon. At biglang, nagsalita ang nagkamalay ng Pirate Hunter. Kasabay din noon, ang pangakong hinding-hindi niya iiwan ang kaibigang pirata. Muling nagbalik sa paglalayag ang magkakaibigan, pero hindi muna sa paghahanap ng One Piece. Kung hindi, ang paghahanap sa nagtraidor na kaibigan. At makakasama pa nila si Sanji, ang Cook Blackleg Fighter sa kanilang adventure. Nagpaalam naman siya sa kanyang mentor, at savior, Chef Zeph. Pero, paano nga ba nila mahahanap si Nami? Hello, boys! Sa paglisan ni Nami ng mahabang panahon, muli siyang nagbalik sa Arlong Park.
Pumalik din sa kanyang alaala ang lahat ng sakit na kanyang naranasan sa lugar na iyon. Nakaharap niya muli ang Sawshark Fishman. Kagaya ng kanilang napagkasunduan, binigay niya ang Grand Line Map. Unti-unti namang nabubuo ni Arlang ang mapa ng kanyang tagumpay. Pagkatapos, tinutusan niya si Nami na kolektahin ang ambag ng pagpupugay sa kanya, ng mga residente sa Coco Village. Ang lugar na kinalakihan at pinakamamahal ni Nami, kasama ang kanyang nanay-nanayang si Belmir, at kanyang kapatid. Samantala, sa malawak na karagatan, naging pansamantalang navigator ng grupo ang tuhot na ulong si Boggy. Kung sila Luffy ay kailangan matagpuan ng Orange Hair Friend, kailangan din naman ni Boggy na mabawi ang buong niyang katawan, sa kampo ng mga lamang dagat. At sa Konomi Island sila napadpad, na kinaroroonan din ng Coco Village. Napakalungkot ang ambience ng lugar. Halata ang pinagdaanan nitong matinding trahedya. Habang kumukolekta ng buwa ng ambag si Genzo, ang police sheriff ng Coco Village, biglang nagpakita si Nami, para kunin ito. Pinasuklaman ng lahat ng residente ang muling pagpapakita ni Nami, lalo na ni Nojiko, ang kanyang kapatid. Matapos kunin ang koleksyon, nagkita ang dating mga magkakampi. Nilapitan sila ni Nami, inunsulto, at tabuyang pinaalis. Pero, hindi nagpaapekto si Luffy bagkus. Nilapitan ng sheriff at nagpakilalang mga pirate hunters. Itinuro lamang sila sa direksyong patungo sa bahay ni Nojiko, sa dulo ng malawak na taniman ng tangerine fruits. Sinalubong naman sila ng rifle gun ni Nojiko. Nagpakilala silang kaibigan ng kapatid, pero hindi siya naniwala. Labis man ang galit at pagkamundi sa kapatid, hindi niya nahindihan ang pagkaing alok ni Sanji. At sa masarap na hapunan, kinuwento ni Nojiko ang mga nangyari, 20 taon na ang nakalipas. Nang atakihin ni Arlang at grupo ng Fisherman Pirates, ang Coco Village. Sa kasagsagan ng kaguluhan, itinago ni Belmir ang dalawa niyang anak-anakan sa silong ng bahay. Bilang ex-marine, tinangka niyang harapin si Arlang, pero no-match siya sa bangis nito. 100,000 berry ang demand ng fisherman kada isang residente. Sapat na halaga lamang na kanyang naitabi. Tusot na sana, kaso napansin ni Arlang ang 3 plato sa mesa. Nahalata niyang hindi lang isa ang nakatira doon. Nang mabuking, biglang lumabas ang 2 bata at niyakap ang ina. Karagdagang 50,000 berry kada isang bata ang hinihingi ni Arlang. Dobleng halaga ng berry ang demand niya. Subalit, wala na ang pobreng ina. At para huwag nang idagdag pa sa bilang ang mga anak, hiningi niya kay Arlang ang kabuoang 100,000 berry, kapalit ng kanyang buhay. Labis na kinalungkot ni Luffy ang mga narinig. Samantala, sa party ng mga Fisherman Pirates, tinala ni Nami ang nakolektang koleksyon ng mga residente. Maya-maya ay biglang dumating ang 16th Branch Infantry Marine sa pamumuno ni Captain Nesumi, ang corrupt na opisyal na nakadestino sa Konomi Islands. Nandoon siya para kolektahin naman ang kabayarang suhol sa proteksyon ng mga Arlang Pirates. Nakatiempo naman si Nami at pinaalam kay Arlang na nakumpleto na niya ang kabuoang halaga na 100,000,000 berries, ayon sa kanilang napagkasunduan. Halagang kabayaran para tuluyan ng lisanin at palayain ni Arlang ang mga residente ng Coco Village, na pinagtibay naman ng kanilang seryosong kasunduan. Agad namang pinuntahan ito ni Nami at hinukay sa katabing libingan ng ina, para dalhin kay Arlang kinabukasan. Naabutan siya ni Nojiko na nagalit sa kalapastangan ng ginawa, sa pag-aakalang hinukay nito ang libingan ng ina. Laking gulat niya nang matuklasan ang laman ng kahon. At kinuwento ni Nami ang buong katotohanan. Sa kanyang kaalaman at husay sa pagguhit ng mapa, nahikayat niya si Arlang na mapabilang siya sa Fisherman Pirates. Kapalit ng kanyang sakripisyo sa pagguhit, at 100,000,000 berry, ang pangakong kalayaan ng Coco Village. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, biglang lumitaw ang grupo ng corrupt marine official, at kinuha ang kahon na kanyang pinaghirapan. Kinantiaba na pala sila ni Arlang, bago pa man ang katuparan ng kanilang pinagkasunduan. Hinabol ni Nami ang mga Marines, pero hindi niya ito naabutan. Sa sobrang hinagpis ni Nami sa hindi pagtupad ni Arlang sa kanilang kasunduan, siya ay napaiyak na lamang. At sa galit, pinagsasaksak niya ang kanyang Fisherman Pirate tattoo sa braso. Bigla na lamang siyang pinigilan ni Luffy. Ang kaibigang kanyang pinaraydor at pinagtabuyan, ang siya ring mga kaibigang nanatili, at handa siyang tulungan.
Ngunit huli na, sinunog na ng mga fisherman pirates ang kabahayan ng Coco Village. Sa kanilang pagbalik, inabutan nila ang nag-aabong kabahayan. Nalaman na rin ng mga residente ang mga sakripisyong ginawa ni Nami, at sila ay handa ding lumaban. Pero, laban lamang ito ni Nami at Arlong. Kaya, sila naman ang sumalakay sa kampo ng mga lamang dagat. Pinuntahan ni Luffy at Nami si Arlong sa Arlong Park, habang sila Zoro, Sanji at Usopp naman ay hinarap ang mga fisherman crew. Sa mga natatanging galing at abilidad ni Zoro at Sanji, isa-isa nilang pinagsasalpok at pinagtutudes ang mga alipores ng Soshark Pirates. Habang si Usopp naman at Chu ay naghabulan sa kagubatan. Hindi tinantanan ni Chu ng skitong liquid bullet ang humaharabas sa pagtakbong si Usopp. Hanggang mautakan siya ni Usopp, pinasinta siya ng combo shell, ang exploding star bomb attack ng sharpshooter pirate. Sabog ang mangusong fisherman pirate officer. Patuloy pa din naman sa pakikipagsagupaan ng magkakontrang magkaibigan, sa paglusob ng mga kalaban. Tinakawalan din ni Sanji ang pugot na ulo ni Buggy, para manumbalik sa katawan nito, at sa pag-aakalang tutulungan sila. Pero sa halip, kumaripas lamang ito ng pagtakas. Hanggang umarap sa kanila si Kurobi, ang merman karate expert. Wala silang laban sa Thousand Great Fist Ability Punch ng malansang pirata. Napuno na si Sanji, at ipinakita ang kanyang mga deadly black style attack moves. Kodrat! Huli! Huli! Kodrat! Sa kanyang Don shot! pinatahimik niya ang merman karate expert. Samantala, sa loob ng Arlong Park, nakita ni Luffy ang kadenang umalipin sa batang Nami noon. At sa ikalawang pagkakataon, muli niyang nakaharap si Arlong hawak ang Uribachi, ang kanyang gigantic sword. Inunsaltong niya si Nami na inihalin tulad sa parang wasted na kagamitan lamang. Insultong labis na nagpagalit ng gusto kay Luffy. At sa mismong harapan ng mayabang na Soshark Pirate, nagawa niyang baliin ang gigantic sword nito. Pinalabas niya si Nami at personal na hinarap si Arlong. Malakas pa din ang fisherman leader, kahit na nagawa nitong durugin ang matatalim na ngiti nito, ngunit nagbalik. Patuloy pa din siyang nilampaso ng fishman leader, hanggang sa matuklasan ni Luffy ang kahinaan nito, at isa-isang ninasak ni Luffy ang lahat ng pundasyon ng kaharian ni Arlong. Unti-unti naman nagigiba ang palasyo ng fishman Soshark leader. Galit na galit si Arlong sa kanyang ginawa. Sa kanyang pinatalsik niya ang malakas na pirata. At sa kanyang pinaon niya sa hukay ang madness na Soshark Pirate, kasabay ng pagpili ng kanyang Arlong Hard Castle. Buhay din namang nakalabas si Luffy, dala ang ngiti ng tagumpay. Muling naibalik ang kapayapaan sa Coco Village. At sa gitna ng kanilang kasiyahan, ang siya namang pagdating nila Vice Admiral Garp, at ang lupon ng mga Marines. Sa paghaharap ng maglolo, pinagdikdikan ng Admiral ang kanyang personal na ambisyon sa apo, na maging magaling na Marines. Pero, matatag na nanindigan si Luffy, sa ambisyong maging magaling na pirata. Magkasalungat na ambisyong kanilang pinaglabanan. Pinanatan ni Admiral ang manipis na katawan ni Luffy ng kanyang Busou Shokuhaki Fist, ang walang kapantay niyang spiritual punch. Hindi magawang labanan ni Luffy ang kanyang Lolo Guard, paging ang kanyang ay pinataob lang ng matanda. Hindi kayang baguhin ni Admiral ang matagal ng ambisyon ni Luffy na maging King of the Pirates. At sa mga halakhak ng apo, narinig niya ang halakhak ng namayapang Gold Roger. At noon na, natauhan at nagising ang Vice Admiral, sa tunay na kagustuhan ng apong si Luffy. Kaya, hinayaan na niya ito na hanapin ang One Piece, kasama ang kanyang mga kaibigan, at kanyang mga Straw Hat Pirates crews. At sa huling pagbisita ni Nami sa puntod ng namayapang ina, nagpaalam na rin siya kay Nojiko. Tatak ang bago niyang tangerine tattoo sa braso. Muli din namang binisita ni Kobe ang kanyang pirate best friend, bitbit ang magandang balita. Nasa Pirate Most Wanted na si Luffy, na mayroong pinakamalaking bounty na 30 milyon. Panimula sa katuparan ng ambisyon ng rubber boy na pirata. Nakarating naman sa lahat ang bagong #1 wanted pirate sa buong kapuluan, maging sa kanyang iniidulong red-haired pirate, Captain Shanks.
Sa wakas, kumpleto na uli ang tropa ng Straw Hat Pirate. Patuloy nilang lalakbayin ang malawak na karagatan katuwang ang kani-kanilang mga ambisyon. Si Sanji, para hanapin ang Blue Blue. si Luffy, para maging King of the Pirates. si Zoro, para maging The world's greatest swordsman. si Nami, para sa pagguhit ng Map of the world. at si Usopp naman, para maging pinakamatapang na. Warrior of the Sea. At hindi lamang iyon, makakasama rin nila ang Jolly Roger flag, ang sagisag ng kanilang pagiging pirata. Silang lahat ay sama-samang lalakbayin ang karagatan patungo sa Grand Line. At para hanapin ang One Piece.